Kakapasok lang, breaking news. Ngayon lang, big good news to. Tagumpay na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tayo po ay hindi pa nasakop ng ICC, ha? Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ng Banateros, mga katunay, mga idol natin. At isa dyan ang ating idol si Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Kasi sa mga stand ng ating mga ilang bugok na kababayan, tila tayo ay nasasakop na ng ICC. Mamaya ipapaliwanag po sa atin ng hustong-gusto yan ng mga batikang mga abogado. At ito po ay importanteng maunawaan natin na hindi po ito politika, hindi po ito tungkol sa kulay. Ito po ay tungkol sa isang bagay na tayo ay mga Pilipino. Yes. This is our future. We are Filipino. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit at ipapaliwanag din sa inyo ng ating mga abogado kung bakit ito ang tungkol sa ating future. Kailangan maunawaan po natin ito, mga kababayan. Ulitin ko po sa inyo, hindi po ito tungkol sa kulay, pula, berde, dilaw, pink. Ito po tungkol sa kulay kayumanggi na bawat isa sa atin ay Pilipino. At alam nyo, mga kababayan, bakit ito importante ito? Kasi tayo mga Pilipino, whether you like it or not, from the very start of our life, tayo po ay may colonial mentality. Ano ibig sabihin ng colonial mentality? Ibig sabihin, lagi tayong parabagang nagpapasakop. Meron tayong pusong lagi tayong kailangan nakadepende sa isang bayan. Kung ano sinabi ng bayan na ito, dun tayo. Yun ang nagiging problema talaga. Na ganun nga, para tayong laging nagpapasakop. Kumbaga, kung tutuusin sayang yung mga ipinaglaban ng ating mga bayani, no? Dito sa bansa natin. Para maipaglaban ang ating democracy at hindi tayo mapailalim sa mga banyaga. Pero ang nangyayari ngayon, umiilalim tayo sa mga banyaga. Kahit hindi naman talaga sila binibigyan ng pahintulot dito. 'Di ba? Talagang parang gustong-gusto lang natin dumikit sa mga banyaga, gustong-gusto nyong idikit ang mga Pilipino sa banyaga para saan? Para umunlad ang ating bayan? Yes, siguro may maitutulong sila sa pag-unlad ng bayan, pero sa totoo lang, hindi naman dapat na para tayong sunod-sunuran na parang aso. Di ba? Kahit naman tayo sa bansa natin lagi kong sinasabi, natapi ko nga kahapon, bawasan mo lang ang pangungurakot. Siguradong uunlad ang ating bayan. Dahil kung sa isang bansa ay walang kurakot at nasa katinuan ang naglilingkod, walang problema ang bansang Pilipinas. Kahit naman sa ang bansa Bakit ba bumabagsak ang ekonomiya ng bansa? Dahil sa kapangyarihan. Sa pagiging sakim sa kapangyarihan. Dahil sa pangungurapot ng Dahil sa pangungurakot ng kabanambayan. Kaya ganyan ang nangyayari. Kaya subukan nyo na magpakatino. Sigurado ang bayan natin ay uunlad. Kumbaga, para tayong nagpapasakop na lang ng paulit-ulit. Gaya dito sa ICC. Sila ba ang dapat masunod? Sila ba ang dapat magdikta sa kung anong dapat gawin? Kung sino ang dapat kunin? Kung sino ang dapat ikulong? Wala na ba tayong boses? Wala ba tayong hustisya dito sa Pilipinas? Wala ba tayong korte dito na siyang pwedeng humatol sa kapwa natin Pilipino? Di ba? Hanggang ngayon, naandyan pa rin yung kaisipan na yan. Hindi pa nawawala sa ilang nating mga kababayang bugok. Sa ngalan ng politika, ito po ay ginagawa nilang pagtataksil sa bayan.
Alam mo, hindi na ako nagugulat. Bakit kanyo? Nung panahon po ng Espanyol, na tayo'y sinakop, nung panahon na tayo'y sinakop mga kababayan, ganyan na po ugali natin. Marami sa atin ang naging traidor sa bayan, di ba? Kaya nga merong mga sumanib sa mga Hapon para lang ipagtaksil yung kapwa dahil gusto nilang maagaw ang gobyerno. Meron din namang mga sumanib sa Amerikano para lang mapatay yung mga tulad ni General Luna. Bakit? Kasi nga kalaban sa politika. At yan po ay nauulit. Yan po ay nauulit dahil nga po tayo mga Pilipino ay merong iba sa atin ay talaga nga naman sakim sa kapangyarihan. Yun ang nagiging problema sa atin talaga, yung pagiging sakim sa kapangyarihan. Yung tipong ayaw mo nang bumaba, hawak-hawak mo na lahat ng kapangyarihan. Syempre talaga namang napakasarap nun eh. Once na ikaw ay mapunta sa ganun lugar. 'Di ba? Na nasa iyo na lahat, ikaw ang sinusunod. Yung tipong doon ka kumikita, doon. Minsan parang ang hirap bumaba, di ba? Ito na nga yung pagkakataon eh. Tapos maibibigay pa sa iba. Ay, hindi ka papayag basta-basta. Kaya ganyan. Di ba? Ganyan ang nangyayari sa mga panahon ngayon. Baka kung ano isipin nyo na naman, ha? At kung maalala ninyo, panoorin ninyo nang maintindihan ninyo ang kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Doon sa pelikulang General Luna, kung maalala nyo doon, sino ang tila nagpapatakbo ng gobyerno? Sige nga, tanong ko kayo. Ito yung pinakamatinding eksenang nangyari noong nagmi-meeting si Emilio Aguinaldo bilang presidente natin at si General Luna. Merong mga amuyong. Yun. Sino yung mga amuyong? Mga negosyante. Mga oligarko. Simulat sa pool, mga kababayan, tayo po tila pinapatakbo na ng mga oligarko sa ating bayan. Sa totoo lang, yung mga oligarko na yun yung mga galit na galit kay Antonio Luna. Di ba? Tila, lagi ho silang nakikialam sa desisyon. Kung sino ba dapat ang mamuno, kung sino ba dapat ang ating sundin. At yan ay ang inuuna nila, kaya nga ang magandang litanya ho dyan eh. Di ba? Negosyo o ang ating bayan. Di ba? Yan ho yung madalas na binabanggit doon. Negosyo o sarili. Mali. Bayan o sarili. Kasi marami sa mga kababayan natin, yan ang inuuna. Sa katunayan, ito ang hindi natin na lulubos maisip. Tayo po ay pinapaandar ng mga oligark. Kontrolado nila ang media. Actually, dapat itong mga hindi talaga kinokontrol ang media. Tapos, hindi dapat ang mga politiko ay pumapasok sa media. Tsaka totoo yan. Hindi naman dapat makokontrol ang media. Tama si Sir Banat Bay. Dahil dapat ang media, yan ang isa sa mga dapat na maging transparent, lalo na sa pagbabalita nila. Dapat wala silang pinipili, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Diba? Hindi dapat sila magiging bias sa mga ginagawa nila. Siyempre, sa kanila kumukuha ng impormasyon yung mga tao kung ano na bang nangyayari sa bansa natin eh. Kung merong kaguluhang nangyayari, sa kanila kumukuha ng impormasyon ng mga kababayan natin sa pananood sa mga ibinabalita nila. Tapos magkakaroon ng pagiging bias, 'di ba? Hindi naman tama 'yon. Kasi tayo madalas nating nakikita eh, pag tayo nanonood sa TV, is talagang ang binibida kung sino ang nasa posisyon, 'yun ang binibida. Kung sino ang kalaban ng nasa posisyon, 'yun ang kontrabida at hindi binabalita. 'Di ba? Kahit may magandang achievement yung nagagawa ng under doon sa may posisyon, is wala pa rin kwenta sa kanila, hindi nila pa rin binabalita. 'Di ba? Para kayong nagiging sip-sip, parang ganyan. Kung sino ang nakaupo, doon kayo. 'Di ba? Pero sa totoo lang, may mga media pa talaga na patas kung lumaban. 'Di ba? Talagang sumasalpok, walang pinipili, basta pag ikaw ay mali, talagang uupakan kanila, ganun talaga. 'Yun ang talagang mga media na patas talaga. So, syempre, hindi naman natin masisisi basta-basta yung media, no? Baka mamaya, inuutos lang din sa kanila, pwedeng ganon. O, depende. Kung sila mismo ang may gawa, hindi natin alam. Syempre, hindi naman lahat ng media. Ulitin ko, hindi lahat ng media. No? Ngayon, para matanggal yung mga ganitong isipin namin, yung iniisip namin tungkol sa inyo, is patunayan nyo naman. Transparency ang kailangan sa bawat balitang binibigay nyo. Yung dating sinasabi nilang fourth state na daw ang media, ngayon hindi na ho. Bakit kanyo?
Kasi kontrolado din naman kayo ng mga politiko eh. Yung mga media, wag na kayo magmaangan. Kayo po ay kontrolado Masakit ng inyong mga boss. Kayo po ay kontrolado ng media. Ng may-ari ng media. Oh, sino ho ba 'yon? Yung may mga business interest sa inyong sa inyong mga sarili. Ang iniisip ninyo hindi naman talaga para sa bayan. Wag niyo kaming lokohin. Tingnan mo kung gaano katawa-tawa ito ha. Ito, yung may-ari ng media ay yung mga negosyante. Yung mga negosyante na yan, nagpopondo ng mga politiko. Di ba? Nagpopondo sila ng politiko during the election. Tapos, eto mga politiko, sila naman ay poproteksyonan nila yung mga negosyo ng mga tumulong sa kanila na oligarch. Na may-ari ng media. So sa tingin ninyo, hindi magkukuntsabahan yung mga walang yan? Oo, syempre. Kumbaga kasi utang na loob yun eh. Bibigyan ka nila ng pabor. Ngayon, pag nanalo ka, nasa posisyon ka na, kailangan ibalik mo yung pabor sa kanila. Ganun yun. Hindi ka pa pwedeng gumanti. Ay, hindi mo pa pwedeng tablahin sila. 'Di ba? Kaya nga ayaw ni PRRD ang mga oligarko, talagang nilabanan niya yan, talagang initipwera niya yung mga yan eh. 'Di ba? Sa totoo lang kasi ang hirap magkaroon ng utang na loob sa isang tao dahil kung ano ang sabihin niya sa iyo, may posibilidad na gawin mo. Oh, gaya ng nangyayari ngayon. Kung sino ang ayaw ng mga oligarko, yun ang inuupakan ngayon. Gaya ni BP Sara, ng mga Duterte, ayaw sa mga oligarko niyan. Ayaw din ng oligarko sa kanila dahil kontra sa kanila ang mga Duterte. O ano nangyayari sa mga Duterte ngayon? Tinatrabaho. Kaya nga pansinin ninyo, galit na galit ang mga medias kay Duterte. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte, hindi nagkautang sa mga oligarch. Hindi po siya sumusunod sa kumpas nito mga oligarch. Alam niyo kung bakit? Kasi wala naman siyang utang dun eh. Wala siyang utang. Hindi siya pumayag na mag-donate itong mga hayop na mga media, na may-ari ng mga media. Kaya nga anong ginawa niya? Siningil niya. Naalala ninyo? Ilang beses niyang siningil yung may mga may-ari ng media. Hindi ko na lang papangalanan. Kayo na lang, kung gusto niyo magpangalan, pangalanan niyo dyan sa baba. Yung mga media na yan, siningil niya ng tax, hindi niya pinalagpas. Ngayon, gumaganti na sila. To the point, yung mga aso nilang mga reporter, mga aso nilang mga anchor, kahit ayaw kay Marcos, dinidilaan ang puwet ni Marcos. Bakit? Kasi itong mga oligarch na ito, kakampi na nila si Marcos ngayon. Samantalang dati, no, galit na galit sila sa mga Marcos. 'Di ba? Sa mga people power, ganyan-ganyan, 'di ba? Tapos kung ano-ano pa yung pinagsasasabi sa mga Marcos, lalong-lalo ng 2022 nung tumatakbo si PBBM ng pagiging presidente. Kung ano-anong masasakit na salita ang ibinabato sa kanila. Or kahit hindi pa tumatakbo si BBM noon. Kahit dati pa. Kailan ba nagkaroon ng magandang balita sa mga Marcos sa media? Wala. Hindi nagkaroon ng magandang balita. No? Although siguro may mga iba. Pero sa totoo lang, mas marami talaga na tumatabla sa kanila sa media. Suklam na suklam sila na kung ano-ano ang pinaparatang sa mga Marcos nung mga nangyari nung panahon ni Apo Lakay. Pero ngayon, nakita mo sila kung paano sila tumikluhod sa Marcos. Parang ang nangyayari, di ba? Balimbing, makapili. Kung sino ang nasa posisyon, kung sino ang malakas, doon kami. Parang no? Totoo talaga yung salitang practical lang kami. Kung saan kami mabubuhay, doon kami. O kapag nawala si Marcos, halimbawa, bumaba na siya. No? Si BP Sara na ang presidente. Sigurado yan. Doon naman sila. Ay, uling-uli mo yung mga galawan nila eh. Mantakin mo nagkahirap na tayo. May tono pa yun Hanggang ngayon, hindi pa tinatanggal yung excise tax. Hanggang ngayon, hindi pa binababa yung VAT. Pero may pera tayo eh. May pangayuda nga tayo eh. May mga pangmalita nga kayo eh. Di ba? Meron kayong pangmalita eh. May pera tayo. Ninanakaw nyo lang, mga hayop kayo. Ba't hindi nyo maibaba yung tax? Ba't hindi nyo maibaba yung mga kinikita nito mga oligarch na ito? Kasi nga, tama. naandyan kayo to protect them. That's the truth. And they are being protected by this government. The government of Marcos is protecting this oligarch. So therefore, ito mga oligarch na may-ari ng media, we will protect you, Marcos. Huwag ka mag-alala. Ito first time in the history of the Philippines. First time. First time lang ho ito. First time na kung saan, usually ang media, merong banat yan sa nakaupong presidente. Iba-iba nga lang level. Yung iba konti lang, iba half-half lang. Ngayon, iba 3 Pangulong Duterte, talagang 200% ang banat nila.
Wala kasi silang pakinabang eh. First time in the Philippines na itong mga, sorry pakitakip mo na tenga. Pakitakip. Okay, ten. Bigyan ko kayo ng chance magtakip tenga. Itong mga putang inang mga media na to na mga bayaran. Itong mga putang inang mga media na ito na bayaran. Okay, tanggalin nyo na yung mga, okay na po. Balik na po tayo sa Children's Party. Itong mga media na ito. Ito first time in the Philippines, in the history of the Philippines, ang binabanatan nila, Vice President, hindi ang Presidente. Oo. Samantalang ang Vice President, spare tire lang yan. Kumbaga, ang nagpapatakbo naman talaga ng bansa ay ang Presidente, hindi ang Vice President. 'Di ba? Ano naman ang kinalaman ng Vice President kung uunlad ang bansa o hindi? Nandiyadyaan lang yan para umalalay. Ang talagang dapat sisihin kung babagsak ang ating bansa, ang ekonomiya natin, kung magkakaroon ng problema, is yung Presidente. Kasi siya ang kumokontrol ng lahat niyan eh. Wala namang kontrol ang Vice President diyan eh. 'Di ba? Kaya nagtataka tayo, bakit pinag-iinitan si VP Sara? Dahil ba sa mga kaso niyang mga confidential fund? 'Di ba? Diyos ko, yung flood control, pagkarami-rami, bilyon-bilyon ang kaso. Bilyon-bilyon ang problema. Hindi nila tinitignan kay VP Sara na Vice President lang. Pinoproblema nila. Tapos sasabihin nila, hindi namin pinupolitika si Sara Duterte. Talagang gusto lang namin siyang papanagutin sa mga kasalanang nagawa niya. Kung gusto niyo siyang papanagutin sa mga kasalanang nagawa niya, di papanagutin niyo rin yung may mga kasalanan sa flood control project. Hindi yung sa isang tao lang kayo nakatutok. Kaya sa totoo lang, hindi namin pinaniniwalaan yung sinasabi nyo na ang ginagawa niyong pagkilos laban kay VP Sara ay para kasuhan siya sa kanyang kasalanan. Ang pumapasok sa isip namin, kinakasuhan nyo siya para hindi siya makatakbong presidente sa 2028. Diba? Siyempre nga naman, ang sarap-sarap ng buhay nyo. Tapos biglang pag si Sara Duterte ang nanalo, diba? Hihinto ang kapalaran niya. Diba? Kumbaga, kung ano yung natatamasa nyo, wala na. Kasi siyempre, ayaw ni VP Sara ng mga kurakutan. At malayo din ang loob sa mga oligarko yan. Kaya siyempre, hanggat maaga, kailangan ma-impeach si Sara Duterte, kontra sa atin yan eh. Kailangan ang iupo natin dyan sa pagiging presidente sa susunod kailangan hindi kontra sa atin. Kaya ako naiintindihan ko kung ano nangyayari ngayon eh. Kung si Sara Duterte sinasabihan sa mga kaso niya, hindi ko pinapakinggan kasi hindi ako naniniwala. Kasi hindi naman talaga kapanipaniwala. Paano ako maniniwala? Kung yung, ulitin ko, kung yung flood control project nga, hindi nila pinapansin eh. Diba? Tama, mali. Hindi, tama, mali. Ako, nagtatanong lang ako sa inyo, ha? Wag nyo nang wag na tayo patalinuhan dito, wag na tayo pa-English pa dito. English kinamatis naman. Katulad ni Auntie Claire. Pa-English pa, parang naman tanga. Ano? Yung totoo, first time in the Philippines, ang binabanatan, ang kinikriticize yung Vice President, hindi yung Presidente. Saan nakakita ng ganyan? Sige nga! Sige nga! Parang si VP Sara ang may hawak ng pondo ng bansa eh. Papaputol ko itong malaki kong daliri. Dali. Pag meron sa kasaysayan ng binabanatan Vice President lang. Ngayon lang nangyari yan mga kababayan. Tama ba ako mali? Talaga? Hindi, tanong ko, tama ako mali? Lang talaga. Ngayon lang yan nangyari sa Pilipinas, Vice President na kinikriticize. Usually, hindi pinapansin yan. Ngayon lang, na wala naman siyang Ito. Ang tindi ng korupsyon. Ang tindi ng korupsyon. Sobrang lala ng korupsyon ngayon. Alam lahat ng tao yan. Wala siguro tao hindi makakaalam yan. Na matindi ang korupsyon. Pero sino ang pinupuntirya? Si Sara Duterte. Yung Vice President. Okay, magpapalila. Kasi sa totoo lang, kung mababalitaan nating maraming korupsyon eh. Kung lalabanan ni VP Sara yan, paano? Hindi naman siya talaga yung nasa posisyon para labanan niya yung mga yan. Meron talagang tao na nasa posisyon. Yung presidente. Diba? Lahat ng mga bagay naman, isang salita lang ng presidente, lahat makikinig eh. Lahat pwedeng tumiklop eh. Diba? Pero ang problema, kung sino yung mga may maling ginagawa, sila yung nagpapakasasa, sila yung hindi pinag-iinitan. Pero si VP Sara, na alam naman natin na wala naman talagang ginagawa na kasalanan, siya pa ang pinag-iinitan. Dahil marami talagang natatakot sa mga Duterte na maging presidente. Yun lang naman yun eh. Ang daming natatakot. Kasi ramdam nila yung kay Tatay Digong eh. Dati, naramdaman nila yun na hindi sila makaporma.
So, syempre, isipin nila, paano tong anak? Eh, kung yung anak ang magiging presidente, eh, balita namin kay PRRD, mas matindi raw yung anak. Doon sila natatakot. Oh. Eh, kita nyo naman, oh, ang dami-daming gustong tumakbo bilang presidente. Si Hontiveros, si ano. Yan ba binabanata nila? Hindi. Oh, kasi hindi naman nila kalaban eh. Oh, kung tutusin, wala naman ding laban yung mga yon sa pagiging presidente. Si BP Sara lang kasi yung malakas kasi kung sino yung gustong itulak, halimbawa, hindi Lawan, may gustong itulak na kandidato sa 2028, malamang ko, hindi pa rin yun uusad hanggat nandiyadyaan si BP Sara. Yun yun. Yun lang mga kababayan, mantakin mo ha. Ito, makinig kayo. Hindi hawak ng Vice President ang budget ng Pilipinas. Tama. Siya yung tumatanggap lamang ng budget na inilalagay ng presidente. Hindi siya. Hindi na nga siya umaten ng budget hearing. Bakit? Kasi dalawa lang naman daw nagdi-decide ng budget ng Pilipinas. Bakit niyo pa ako ibitahan? Tama naman siya eh. Oh. Dalawa lang naman nagdi-decide. Si Saldico at si Romualdez. Nung time na yun. Ngayon, si Marcos. So, bakit pa niyo ako inimbitahan? Yan ang sinasabi ni BP Sara Duterte. Mantakin mo ah. Baga parang tinanggalan na siya ng Ikaw ay opisinang walang kinalaman sa kahit na anong bagay Oh. ng pagpapatakbo ng executive. Oh. Tandaan po natin, the vice president is just a spare tire. Just in case may mamatay sana. Ay, may mamatay. Sorry. Sana. May mamatay na presidente. Hindi ko sinabi si Marcos. Just in case lang, papalit ang vice president. Di ba? Oo. Basta may mamatay na presidente, vice president ang papatay. That's a generic. That's part of our law. It's a generic, ibig sabihin, parte yan ng ating batas. Oh. So the vice president has nothing to do with running the country. Except mamatay yung presidente, sana. I mean, all the president. Ibig sabihin kung gano'n ang mangyayari. Di ba? Yun, papalit ang vice president. Pero as of now, walang ganun. So, ibig sabihin yan, hindi yung pinapatakbo ni Vice President Sara Duterte. Oh. Pero bakit siya ang sinisisi sa lahat ng korupsyon? Kaya nga pati yung pag-alis-alis niya sa dahig, sa pagbisita niya sa tatay niya, sinisita pa ni Auntie Claire. Di ba? Kaya ako, gusto ko silang tanongin eh, kapag nandito ba sa Pilipinas si BP Sara at kumilos siya, halimbawa, gawin niya yung trabaho niya, wala ba kayong sasabihin sa kanya? Kasi sa totoo lang, kapag si BP Sara ay gumagawa ng trabaho niya, ang daming naririnig. Na kesyo, pumapapil si BP Sara, nagpapalakas si BP Sara. Di ba ganyan? Eh, kaya nga si BP Sara, hindi niya na alam kung saan siya lulugar eh, di ba? May ginagawa siya, sinisita siya. Wala siyang ginagawa, sinisita siya. Di ba? Saan siya lulugar doon sa dalawang yun? Oh. Tapos hahanapin niyo siya. O, lagi naman yung nasa tatay niya eh. Nandun sa hig, imbis na magtrabaho siya rito. Kapag nagtrabaho nga siya, anong mapapala niya? May respeto ba siyang makukuha sa inyo? Di ba wala? Tapos may tanong pa sa kamera. Accountability. It's not for the 2028 election. It's accountability. Ulul. Accountability. Paano naman yung flood control project? Wala bang accountability? Hindi, isipin nyo ha. Kaya nakakabuisit. Akala nila, naloloko nila mga Pilipino. Kayo lang naglolokohan. Yes. Accountability daw. Accountability. Na ito to, di ba? Accountability. Eh kung accountability pala, dapat yung nagde-decide ng budget ang ini-impeach nyo. Oo. Hindi yung vice president na tumatanggap lang ng budget. Oo. Lokohan kayo. Noon, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Banat Pai. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.